So ayan, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, isang magandang umaga sa ating lahat. Mega love shoutout. Makikita nyo dyan sa ating screen, JP Alibio ay nasisisi dahil sa pagbagsak daw po di umano ng viewers ni Kalingap Edo ay kasalanan ninyo ni JP. Ay sino pa baga ang nakasadlak sa mga issue? Ano bang issue ito? Pero ito na, nakita ko nga at ito kay sa upload ni Kabagis. Ayan, sa upload ni Kabagis ni Boss Jubilito. Yun. At dito ay hindi siguro mas maganda panoorin nyo na lang po ang kabuuan video dito kay Boss Jubilito. At dito po ang sabi ay tawa ka ng tawa, sa Edo ang naapektuhan, humina na views dahil sa mga issue na ginagawa nyo. Dapat kasi wag ka na mag-topic ng EDSI kasi makikisaw-saw ka lang, sabi ni Dr. Lab. Ayun, kasalanan ba talaga? Kasalanan ba? Kasalanan ba ni JP? So dito nagkakaroon ng sisihan sa pagbagsak ng views ni Kalingap Edo. Kasalanan ni JP. So ang tanong po doon ay control ba ni JP ang viewers? Ang bawat account ng viewers ay control po ba ni JP para hindi panoorin ang video ni Kalingap Edo? Tanong ko lang. Ito nasa tamang pag-reaction po tayo. Month of January po, paglilinaw, i-correct lang po natin. Ano po? Ito para na rin sa kalaman po ng lahat ng mga content creator and para din po sa kalaman ng mga viewers. Ang pagbagsak po o kung mababa man po ang views ni Edo, eh hindi po ito nangangahulugan na dahil sa issue or dahil sa kung ano pa man na mga pasabog dyan, ano man yung mga nabitawang salita ay binasa man yun ni JP or ano pa man yan, hindi po iyon dahil doon. Katunayan po, ang mga Pinoy mas gusto talaga sa aminin man po natin at sa hindi ay halos karamihan, hindi naman lahat, ay gusto po ay merong ka-issuehan. Yan po ang katotohanan. Hindi, wag lang yung sobrang toxic na talagang medyo hindi na yan talaga nagugustuhan ng viewers. Pero excuse me. Ang pagbaba po ng views ni Kalingap Edo ay hindi po natin pwedeng ito ay itampak ang sisi sa kung sino man tao. Dahil month of January, medyo mababa po ang recommendation po talaga ni YouTube. Kahit kanino po, lahat apektado po kami. Isang halimbawa po, sa upload video ni Kuya July, hindi po mababa ng 20,000. Tingnan nyo po. Nagkakaroon siya ng views ng 10,000 po. Pero, lahat po hindi po balanse. Kita ninyo po yung kay Kalingap Rap. Yung pagbaba po ng views ni Kalingap Rap, maisisisi po ba natin yun sa iba? Sa ibang tao? Hindi po. Iyan po ay naka-YouTube. Sa panahon po ngayon, month of January, kukunti po halos yung nagpapa-advertise. Kumpara ng month of October, November, December, mga ganyang buwan, talagang sobra po, tad-tad po ng ads ang bawat video. So, malakas din po ang recommendation nun. Pagka ganun. Sa pagdami po ng nagpapa-advertise, siya din lakas po ang recommendation. Pero kapag kukunti, month of January, mga ganyan, kukunti yung nagpapa-advertise, mababa din po yung recommendation. Ang pagbaba po ng views ng isang content creator, hindi po kasalanan yan ng isang tao. Hindi po yan control ni JP. Yung bawat account ng ating mga minamahal na viewers, ayan, hindi po, ayan, i-correct lang po natin. Ang mga ka-issuehan, normal naman po, talagang kaakibat na po. Hindi po yan maiwasan, common na po yan, pangkaraniwan na po yan. Kapag po ang isang love team or ang isang individual, isang content creator, ay hindi po napapag-usapan, wala po, hindi po siya ganun nakaboom. Mas maganda rin naman, normal naman din. Normal lang naman din na talagang minsan pag ikaw, ang artista nga po gumagawa pa ng issue para lang po napapag-usapan, para po patuloy na nandiyan na sila ay sikat, sila ay hindi nalalaos. Real talk po yun. Ang mga ka-issuehan sa mga artista, pabor po yan. So dahil sila ay artista ng Kalingap, negative or positive, nandun pa rin po, namamayag pag umiibabaw yung pangalan. Sabi ko nga, pangkaraniwan na yan, normal na yan. Masanay na po tayo sa mga ka-issuehan. Hindi po, kasi po pwedeng
Kung ang lahat po ng mga napapanood natin ay purong positive, baka naman po sabihin ninyong wala man lang ng bago. Puro na lang ganun, puro charity, puro kiligan, puro ngiti at. Kasi minsan ang mga viewers, sala sa ini, sala sa lamig eh. Walang thrill. Alam niyo yon? Kapag puro ngitian. Kagaya ng isang halimbawa, ano po, may mga viewers, sinasabi, naiirita daw sila kasi puro na lang daw si Krista kumanta na lang daw ng kumanta. Pag hindi naman kumanta, pagka naman iba yung tema ng kwento, ng tandem nila, ni Mikoy, pagka naman pakilig, irita naman yung iba. Saan po lulugar? Ayun, maintindihan at lawakan po natin ng pag-unawa ang pagbaba, ang highlight topic natin, marapat bang itambak kay JP Alibio, yung pagbaba ng views ni Kalingap Edo. Hindi lang po sa Edo ang apektado, maging kami po lahat ng mga reactor, ganun din po, ibang charity vlogger, ganun din po, kahit si Kalingap Rob, ganun din po. Mababa po ang recommendation. Hindi po match, hindi balance. Kung gaano kalaki yung iyong subscriber, hindi po iyan lahat na re-recommend dun sa kanila. Bilang din po, makikita nyo po, ito mahirap i-explain, baka hindi maintindihan ng viewers natin. Sa analytics makikita po yun. Sa mga content creator, alam po yun. Ano po? Yung algorithm. Yan, pabago-bago. Yun, ganun po yun. Ano po? Hindi po kasalanan ni Edo ang pagbaba ng views. Sorry. Hindi po kasalanan ni JP ang pagbaba ng views ni Kalingap Edo. Ito po ay naka-YouTube. Kung ang iyong video, upload video, ay binigyan ka lang ng 5,000 views or in-recommend lang niya sa 5,000 na mga tao, hanggang doon lang po talaga yun. Mababa po ang recommendation. Isang halimbawa video ko. I-recommend lang ito ni YouTube, isang halimbawa sa 6,000 na tao. Pero kung nakakuha po ako ng halimbawa ng 8,000 views. Pero ito in-recommend niya sa 6,000. So, labis, di ba? 6,000 lang niya in-recommend. Pero nakakuha ko ng 8,000 views. Yung 2,000 na yun, ito po yung mga nag-search sa aking channel. Ito din po yung dumaan sa notification nila. Ito din po yung mga nag-share doon sa page nila. So, doon sa pamamagitan ng pag-share sa page nila, sa Facebook group nila, or nag-search, dumaan sa notification, ito po, yung 2,000 views. Pero yung 6,000, ito po, yung nirecommend ni YouTube na matik na ipinakikita sa ilang viewers. Yun po yun. Ano po, hindi po kasalanan ng kung sino man, si YouTube na po ang nagbibigay ng ganun lang, nire-recommend niya lang sa ilang tao. Hindi ko din alam, no? Pero, sana ma-explain din iyan ni Kuya July, yung patungkol doon sa pagbaba ng views, para mas maiintindihan po ng lahat na kung bakit po ang inyong mga iniidolo, ang inyong mga sinusubaybayan ay mababa po ang views. Hindi po ganun kalaki ang nakukuhang views. Sana mabigyan din po ng explanation ni Kuya July at nasa ganun sa mga content creator, sa mga reactor, iba pang vlogger ay makakuha tayo ng idea. Baka may alam din si Kuya July pagdating sa mga bagay nito. Pero sabi ko nga, pag month of January, talagang napakababa po ng recommendation ni YouTube. Lalo pat kukunti din po ang nagpapa-advertise. Ano po? Kumpara before na itong mga nakaraang buwan, October, November, December, malakas yun. So, saan abangan natin, malay nyo, mabigyan ni Kuya July yan ng konti, makapagbigay si Kuya July ng konting tip at kaalaman para sa ating lahat, hindi lang po sa inyong mga viewers, pati sa lahat ng mga content creator, actor, mapa-vlogger man yan. Nasa ganun, alam natin na bakit ganun, no? May magagawa pa bang paraan? Ayun, wala po kasalanan doon si JP, guys. Hindi po natin pwede itabakan si JP. Naka-YouTube po yun. Yun lang, siguro, stop na yun, yung patungkol dun sa issue. One day issue, 2 days, dapat stop na. Hindi na pahabain. Ito, wala na yan. Yung isang upload ko lang kahapon, hindi na kailangan sundan yun. Kasi kung mapapanood yun kay Red Saint, na corner daw, na umamin, na may umamin. Panoorin nyo na lang, ayoko ikwento, at mas maganda panoorin nyo na lang, may promote natin yung channel niya, na Red Saint. Ayun lang, guys, wala kasalanan. Wala tayong dapat sisihin. Hindi kasalanan yan ni JP. Ito, balang sa pag-reaction, hindi ko na nakakampiyan si JP. Pero naka-YouTube po yan. Naka-YouTube. Si YouTube po ang nag-recommend ng bawat video. No, yun lang. Pero mas maganda din, huwag kang magta-topic ng mga lumang topic na panahon pa ni Kupong-Kupong. Kasi minsan talaga, ang pagtaas ng recommendation, panahon, kung ano yung napapanahong usapin. Yun po yun. Kung ano yung napapanahong usapin, isang halimbawa, yung sa, basta kung ano yung mga napapag-usapan, halimbawa kay Jovelyn Galieno, yung magaganda babae na nawawala sa Palawan. Kapag ito, yung halos napapag-usapan ng maraming content creator, maraming reactor, kahit hindi ninyo i-search, nare-recommend ko sa
Yun, ano yun, yun na. So, ayun na guys, ano po, medyo mahina rin naman po ako, wala naman din ako masyadong kaalaman, pero nag-research din ako. Nag-research din po ako pagdating sa mga bagay na yan, na anong dahilan. Bakit bumababa yung ang YouTube recommendation, no, yung recommendation ni YouTube. Bakit bumababa, anong mga dahilan, anong dapat gawin, nag-research din po tayo. Pero ginagawa ko na lahat, kaya lang talaga, pag iyon lang talaga ang kanyang binigay, yun lang. Minsan walang recommendation, minsan bingi. Yung channel, may mga shadow ban na tinatawag, yung mga bingi channel, na kahit anong issue, viral na issue, pero yung iyong video, hindi halos nare-recommend, walang recommendation kasi pasok sa spam. Yun dapat, yung iba yung mga binging channel, dapat alam nyo yan kung anong dapat gawin. Pag ang channel nyo ay wala na halos recommendation, kahit sobra na talaga, yung hindi ka malang halos maka 10,000, hindi ka maka 5,000 views, naka-shadow ban ka. Yun, dapat alam din ng karamihan yan. Kahit sobrang lalaki na ng views ng mga kasama mo, kasi viral na yung mga usapin, pero never talagang nirecommend. Hindi pinakikita sa tao. Shadow ban ang tawag dun. Bawat upload mo ng video, pasok na pasok sa spam. Walang recommendation. Kasi kung marami kang error, or namamas report, yun. Dapat alam din yan ng marami. Pero sa lahat ng mga viewers, mahirap maintindihan. Hindi maintindihan lalo pat hindi nyo napapasok yung analytics. Wala kayong idea. Pero sa mga content creator, alam nila yan. Ano po, yung tinatawag na analytics. Sa loob po yun. Nakikita nyo kung napanood yung video nyo. Saan nila sinerch ba nila? Nirecommend ba sa kanila? Or dumaan ba sila sa link? Halimbawa, isinend po yung link sa messenger. Tapos yung viewers, ini-click yung link papunta doon siya dumaan para makapanood. Para makapunta doon sa YouTube para makapanood. Yung mga ganun tipo. Lahat doon nyo makikita ilan yung mga ano yung pinakamaraming nanonood sa geography. Makikita nyo doon. Mas marami puro babae. Ilang edad, ilang taon yung mas marami nanonood, 45 to 65 years old. O, saan mas marami ang nanonood sa iyo, anong bansa? Ayan, ilang bansa din ang nanonood sa iyo. Yun lahat, makikita nyo yung lahat yun doon. Ayun na. Guys, abangan nyo ko sa aking next video. Wala po tayong dapat sisihin kung bumaba ang YouTube channel ng isang content creator, mapa-reactor, mapa-vlogger man yan sa Kalingap. Wala po tayong dapat sisihin dyan. Ayan. At ayan po ay si YouTube po talaga ang nagpapagalaw o ang nagre-recommend ng aming mga video kung hanggang ilan ang kaya niyang i-recommend, ipakita sa mga tao sa loob ng 24 hours. Ano po? Ayun na guys, abangan niyo ako sa akin next video. Mega love shoutout. Pakiclick naman po ng thumbs up na sa ganun swak sa palasa ko ng YouTube. Bye bye.